Mama, gising na naman yung pabigat. Ay mga tropa, ako nga pala ulit si Dada. As usual, kagigising ko na naman. Bumangon nga pala muna ako kasi nagugutom ako. Nanaginip nga kasi ako, kumakain daw ako ng unliwing sa panaginip ko. Kaya naman naghanap ako ng manok sa rep namin kaso wala akong nakita. Puro pitchel lang na may mga lamang tubig saka mga tira-tira naming ulam na para sa aso. Gutom na kasi ako nitong mga oras na to. Halata naman sa pit ko, pati short ko kinakain na. At dahil nga wala pang lutong ulam ay ako na lang ang magluluto. Kaya naman chinik ko yung cabinet kung merong pang pwedeng lutuin. Naalala ko na malengke nga pala ako, bumili ako ng mga sangkap para sa lulutuin kong humba. Kaya naman isa-isa ko nang niredy yung mga complements na ilalagay ko at isasahog ko sa lulutuin kong humba. At dahil nga tinatamad ako magbabalik-balik ay binuhat ko na sila ng sabay-sabay kahit na may muntikan ng mabasag. Kinabahan nga ako sa part na to kasi kukunti na lang yung bawang tapos walang sibuyas. Yung paling sibuyas nakalagay sa may egg tray. Nagpanggap nga pala muna yung sibuyas na maging itlog kasi kawawa naman daw yung egg tray namin, wala nang laman. Pagkatapos ko nga i-ready lahat ng mga compliments ay sinunod ko namang ilabas sa aircon tong mga pinsan ko. Nanigas na nga sila kasi nasobrahan sila sa aircon. Kaya naman hinugasan ko sila ng maraming beses para mawala yung yelo sa katawan nila. Hinugasan ko nga pala sila ng maigi at mabuti para sure na maalis yung kanilang dumi pati may itim nilang budhi. Kaso ewan ko ba kahit anong kuskus ko may natitira pa ring maiitim na budhi. Kaya hinayaan ko lang, sabi ko okay na yan at gutom na ako. Ewan ko ba kung malinis na to, feeling ko kasi parang naging anemic lang sila. Pagkatapos ko nga silang hugasan ay binudburan ko naman sila ng semento. Hindi ko alam kung tama pero naisip ko lang i-mermaid ko kaya sila sa semento ng ilang minuto para malasa. Mga 10,000 minutes. Sunod ko nga palang ilabas itong favorite kong waf pan. Pwede bang parang aso, pwede ba kawali na lang? Abay ayaw nga magbukas itong kalan namin, wala na yatang gas. Yari, wala nang pambili ng gas, wala pang sahod. Akala ko nga magluluto na ako sa labas. Yun pala, pag check ko ng tangke, hindi pa pala nakabukas. Binuksan ko na nga itong airbender tapos nilagyan ko na nitong second hand na mantika. Hindi ko nga alam kung second hand ba to, parang overused na. Habang hinihintay ko ngang uminit yung mantika, inumpisahan ko lang hiwain itong mga sibuyas at bawang. Ginagawa ko nga pala ito kapag gusto ko mabilis ang luto para kunyari multitasker. Nung uminit na nga yung mantika ay nilagay ko na itong mga pinsan ko. Tinuloy ko nga pala ang paghiwa ng sibuyas at bawang habang hinihintay ko na maging golden digger itong mga baboy. Pag-check ko nga golden digger na yung kabilang side kaya yung kabilang side naman. Habang hinihintay ko nga na maging golden digger yung kabilang side nagpahinga muna ako dito sa may tapat ng aircon. Grabe naman kasi talaga ang init ng panahon ngayon. Pansin ko yung aircon nahirapan palamigin yung sala kaya naman inadjust ko yung volume. At ayun na nga unti-unti na nga lumalamig yung paligid hanggang sa nasarapan ako at ginhawaan ako, yung pala nakatulog na ako. Sakto nga pala nung naalimpungatan ako pag-check ko mga golden digger na itong mga baboy kaya naman inahon ko muna sila isa-isa. Ayan, kaka-cellphone mo, muntikan na ako mabuhusan ng kumukulong mantika. Sabi ko kay mama, tigilan niya na yung kaka-tiktok niya. Pagkatanggal ko nga nitong mga baboy, sinunod ko naman itong mga ngipin ng bawang. Tapos hindi pa nga nagiging golden digger yung bawang, sinunod ko naman yung mga sibuyas. Pagkasangkot ko nga ng bawang at sibuyas ay ibinalik ko na itong mga na mermaid na piniritong baboy. Tapos binuhusan ko nga pala siya ng toyo na galing naman sa katas ng jowa mo. Charot! Siyempre hindi mawawala itong Mamacita's oyster mix, ang all-time favorite namin na pampalasa tuwing magluluto kami ng adobo. Nilagyan ko nga rin pala ng konting katas ng kilikili mo. Charot! Imbis nga nalagyan ko ng asukal, nilagyan ko na lang nitong all-time favorite nating kasalo, ang Coke. Siyempre, yung natirang Coke ay itatabi natin sa freezer para mamaya perfectong partner sa ulam nating humba. Medyo minekos-mekos ko nga pala ng konti para yung mga nilagay kong complements humalo dun sa may karne. Tinakpan ko nga pala muna para mabilis siyang kumulo at mabilis lumambot. Tapos binuksan ko na ulit. Tinusok-tusok ko nga pala yung karne. Ayun, malambot na siya at yung sabaw niya medyo nagmamantika
na. Feeling ko nga malapit na siyang maluto kaya naman binuhos ko na itong mga black beans. Huli ko nga palang inilagay itong mga bulaklak ng saging. And for the last touch ay hinalo ko nga pala at pinakuluan ng kaunti para mag-communicate yung lasa nila. Sinilip ko nga pala yung karne kung okay na kaya naman pinatay ko na itong kalan saka ko isinalin sa may synthetic na mangkok. Natatakam na naman ako habang ini-edit ko to. Paano naman kasi ulam pa lang, sabaw na. O siya, hala, tara na, kain na tayo. Green fish, ay black fish ba yan? Gusto ko yung taba. Yan natin. Galit lang. Ano hindi tumapon? Tatapon yan. Ayun na, Steven. Tawagin mo na. Coke ba kaya naman? Tinamad mag-ano ng yelo. Tinamad mag-barag ng nilo. Ha? Million. Sarap. 1M? Ha? May video ba na 1M? Wala na? Grabe, ha? Sarap talaga. Hindi pwede pa. Kamusta rin? Kamusta rin? Sarap naman. Goods. Pwede ka na mag-business. Harap. All goods. Pwede po Tatayo na ako ng ano, Dewata Humba. Humba lang na. O siya, ayun lang muna ulit. Paalam!